Magandang araw po mga kadap. Nawa ang presensya ng Panginoon na siyang kumakalinga sa atin sa mga pagkakataong ito. At dinatnang kayo sa magandang kalalagayan ng pagbubukas sa pagbubulay po ng salita ng ating Panginoong Jesus. Sa pagkakataong pong ito, medyo tayo po ipapalaot sa ibang serye. At ipaliliwanag ko po yan sa mga susunod na pahina ng ating pagtatalakayan. At maintindihan nyo rin ho yan later on. Alam nyo po mga kapatid, ang salitang Kristiyano sa Griego ay nangangahulugan ng isang taong tagasunod ni Kristo. Kaya ang pagiging Kristiyano ho ay makikilala kung sino kanya sinusunod. Yan po ay si Jesus na siyang Kristo. Kung kayo po ay tagasunod niya, kayo po ay Kristiyano. Kung hindi po siya ang sinusunod nyo, hindi po tayo Kristiyano. Ganun po yun. Si Jesus po ang sentro ng ating pananampalataya. Pero yung malayo ho yung ating pagkatutok sa Kanya, ay nangangahulugan din ng paglayo sa talagang prinsipyo ng kakristyanuhan. Kasi ho, siya ang sentro. Hiwalay po sa Kanya, wala hong kahulugang Kristiyano. Hindi ho tama ang pakahulugan ng salitang Kristiyano kapag ka po hiwalay kay Jesus. Ating pong pag-aaralan at kikilalanin ang Panginoong Jesus sa malapitan. Actually ho, ayan ho ang title ng ating tatalakayin, ng ating pagbubulay-bulayan. Ito pong kilalanin si Jesus sa malapitan. Ang Panginoong Jesus sa malapitan. Yan po ang titulo. Ating po umpisa ang kilalanin siya sang-ayon kung sino siya, ayon po sa sinabi niya kung sino siya. Hindi po sa sinabi lang ng iba o ikinuwento ng iba tungkol sa kanya. Yung siya mismo. Kung sino siya at his own words. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago ho tayo mag-umpisa, ayan yung bumasa ako ng ilang talata. Pero ito po si Pablo nagsasalita. At ko-quote lang po ako dito at napakahalaga ho na makita natin itong comment na to ni Pablo. Na sinulat siya sa mga taga-Korinto, Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 11. Ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man na hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Ito'y si Kristo Jesus. Sa ngayon sa talatang ito, at ang Panginoon ang magpaalala ng mga talatang binasa natin, si Kristo Jesus daw po ang pinakasaligan o pundasyon. Actually ho, ng pagkakristyano natin, ng pananampalataya natin, na lahat ng ating pinaniniwalaan, ng ating pag-asa, lahat po. Yan po ay nasa pundasyon ng kung sino si Kristo Jesus. Yan po ang ating tatalakayin. Manalangin po tayo. Panginoon, inimbitahan namin o Diyos ang banal na Espiritu na mangusap sa amin sa kaparaanan na hindi niya pa ginagawa. Kaya mo Panginoon na lumalim kami sa pagkakilala sa amin Panginoong Jesus. Kaya mo Panginoon na sa paglalim namin sa pagkakilala sa Kanya, magsilbing kadahilanan nito upang lumakas sa aming pananampalataya. Lalo na po Panginoon sa mga panahong katulad nito na napaka-unpredictable ang mga nangyayari o Diyos at lubhang gusto kaming sakluban ng takot Panginoon kung ano ang mga sitwasyong aming kinilalagyan. Pero naniniwala kami Panginoon na hindi kami basta-basta matitinag kung kami po ay nakatayo sa tamang pundasyon. At yan po ay sa aming Panginoong Jesus. Aming Ama, sa pagkakataon pong ito, hayaan mo Diyos na maging malayang makakilos ka sa aming buhay. Hayaan mo Panginoon na mapag-unawa namin o Diyos ang iyong kalooban, ang katuruan ng iyong anak na si Jesus. At sa ganitong kaparaan ng Panginoon, nihiling namin o Diyos na mabago kami, bigyan mo pa kami ng pagnanasa, bigyan mo kami ng malalim na pagnanasa na lumalim pa sa pagkakilala sa amin, Panginoong Jesus. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Mga kapatid, ito ho, mag-umpisa ho tayo. Kilalanin natin si Jesus kung sino siya sa ngayon sa kanyang pagpapakilala sa sarili niya.
Ito, madalas niyang sabihin to. Siya daw ho ang anak ng tao. Hindi ho isang beses lang niya sinabi to. Ito po'y 80 beses. At mas maraming pagkakataon na sinabi niya to kaysa sa sinabi niyang siya ay anak ng Diyos. Sa katotohanan lang ho, wala naman hong direct statement si Jesus. Sa 3 ebanghelista na nagsalaysay ho ng buhay niya, si Mateo, si Marcos, si Lucas, o yung nagkakaisang ebanghelyo na tinatawag o Synoptic Gospels, wala ho doong katalataan o katitikan na nagsasabi na sinabi talaga diretsahan ni Jesus na siya ang anak ng Diyos. Ito ang madalas niyang gamitin. Siya po ay anak ng tao. Yan po ang ating sasaliksikin at titingnan natin ang kahulugan nito. 80 beses, isipin nyo, hindi ho aksidente yun. Kapag si Jesus po, pagka isang bagay ulit-ulit niyang sinasabi, naghahatid siya ng mensahe sa atin. Nagpapadala siya sa atin ng katotohanan na dapat natin pakinggan at unawain. Hindi ho, ang isa, dalawa, maaari aksidente pa 80 beses. Binanggit niya ito na tumutukoy sa sarili niya, na siya ay ang anak ng tao. Mga ilang matututunan natin sa titulong ito na pinili ng Panginoon na itawag sa sarili niya. Una po, mahalaga po ito, ang pagiging anak ng Diyos ay ang pagiging anak ng tao. Okay? Ganun ipinahayag ni Jesus ang pagiging anak ng Diyos. Sa pagiging anak ng tao. Kung gusto natin ipahayag na tayo anak ng Diyos, ipahayag natin sa pagiging tao. Sa paanong paraan? Sa pagiging makatao. Si Jesus pinahayag niya to na sa pagiging makatao, ang pagiging anak ng Diyos. Paanong paraan siya naging makatao? Mga kapatid, mas mataas ang pahalaga ng Panginoon sa buhay ng mga tao kaysa sa anumang ritual, tradisyon, o maging relihiyon. Napakataas ang antas ng pagpapahalaga niya sa tao. Medyo mabigat ito kung sabihin ko sa inyo na wala siyang pakialam talaga sa kung ano ang mga bagay na humahadlang upang hindi siya magmalasakit sa tao. Lahat po ng hadlang. Hindi ko po maiisa-isa pero bibigyan ko kayo ng ilan. Bibigyan ko kayo ng ilan. Kasi lubhang marami din Marami din. Ito po isa. Ito po matatagpuan sa Marcos 2. Magsisimula po tayo sa talatang 23. Nangyari na nagdaraan siya sa mga bukiran ng trigo ng araw ng Sabat. Sabado yan. At yun ho ang ipinapangili ng mga Hudyo. Ikapitong araw sa kanila ay Sabado. Tayo ho, Linggo. Ang Linggo ho ay first day of the week. Ang Saturday ho, ang 7th day of the week. Yun ho, ino-observe nila, doon sila nananambahan, doon sila nagbibigay ng time na makinig sa salita ng Diyos, sumisimba, ganun ho. Sa kanila hong paniniwala, ito ho ang pangyayari. No? Makikita nyo kung paano ito hinarap ni Jesus. At sinabi sa kanya ng mga pariseo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? Ito po yung hinayaan ni Jesus na kumuha ng mga butil ng uhay ang mga alagad. Bakit to? Kasi sila'y gutom. Nagugutom sila At sinabi sa kanya ng mga pariseo, narito, bakit ginagawa nila ito sa araw ng Sabat? Ang hindi matuwid. Kasi sa kanilang paniniwala at pananaw, at nandiyan naman sa lumang tipan yan, hindi ka po pwedeng gumawa ng kahit anong gawa. Hindi ka pwedeng gumawa ng anumang trabaho na may kinalalaman sa kung paano bubuhayin ang sarili mo, o sideline, o anuman, bawal yun. Bawal yun. Sa lumang tipan nga ho, may makikita tayo doon na pumuto lang ng kahoy, pinatay sa bato. Meron hong ganon. At yan ay nakatala talaga sa lumang tipan. Okay. Ito sagot ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, kailan bagay hindi niyo nabasa ang ginawa ni David nang siya mga ilangan at magutom? Siya at ang kanyang mga kasamahan, kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng si Abiatar at kumain siya ng tinapay na tinalaga na hindi matuwid kanin maliban na ang mga saserdote lamang at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan. Ito po ang
Ito po ang argumento ha. Sabi pa ho rito ni Jesus, sinabi niya, ito ay talatang 28, 27 hanggang 28. Sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. At di ang tao dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Ano po pinapakita natin Panginoon dito? Ito po. Nag-quote si Jesus tungkol sa pangyayari ng panahon ni David. Gugutom yung mga tauhan niya at saka siya. Nagugutom si Haring David. Actually, at this point of time, hindi siya hari pa yata. Nagtatago pa siya noon. Maaaring pinagtataguan niya rito nga si Saulo. Si Saul. Si Haring Saul. Okay. Pumunta siya doon sa high priest na to, na si Abiatar. At ang kinain nila ay yung pagkain na ang pwede lang kumain talaga. At ang matuwid lang kakain nun ay mga priest. Ano po pinapakita rito ng ating Panginoon? Nagugutom yung mga tao. Higit na mahalaga yung gutom ng tao kaysa sa pagsunod alinsunod sa anumang ritual o anumang tradisyon. Mga kapatid, kung anong pangangailangan meron ng tao, higit ang taas ng antas niyan. Lalo na kung halimbawa tulad dito, hindi, gutom na sila eh. Gutom na sila. Tapos hinahadlangan sila ng mga kung ano-anong batas. Mga kapatid, kung anumang bagay ang humaharang o humahadlang upang hindi magawa ang anumang bagay na matuwid para sa kapakanan ng mga nangangailangang tao, labagin ho natin yun. Lalo na po kung kalabag-labag naman. Kung yun naman po ritual lang. Oho, mga kapatid, medyo hindi ho maganda yung minsan nga po para na nga yan ang pinapanginoon natin yung mga ganyan. Halimbawa, paniniwala. Alam nyo, mayroong isang grupo. At ito ipapangalanan ko talaga dahil gusto ko malaman ninyo ito. Ang pangalan ng itong grupong ito yung mga oneness po ito. At ito po ay nasa ilalim ng kung kilala nyo si Pastor Wildy Almeida. Sila po ay naniniwala na bawal uminom ng gamot. Hindi ho nila ini-encourage ang pag-inom ng gamot. Binabawal nila yan dahil ang kanilang pananaw, kung may pananampalataya ka, sapat na yung pananampalataya mo para gumaling ka o gumaling ang kahit sino sa pamilya mo. Yun ang kanilang paniniwala na para bang ibinabawal nila ang pag-inom ng gamot kahit pa ito'y pwedeng magligtas ng buhay. Mga kapatid, hindi ko tinuturuan ng Diyos kung paano siya magpapagaling. Pinananalangin kong gumaling ang may sakit, pero hindi ko siya tuturuan paano niya pagagalingin yung tao. Minsan nga may narinig pa ako na Panginoon, kung pwede nga na hindi na siya dumaan ng operasyon, hindi natin siya pwede turuan kung anong pwede niyang gawin at paano pagpapagaling ang pwede niyang gawin. Ngayon, balik ko tayo sandali kay Wildy Almeida. Si Wildy Almeida may 3 anak yan na babae na kumakanta sa stage. Mga singer niya yan, mga anak niya. Meron siyang isang anak doon na namatay dahil po sa trangkaso. Ano ang dahilan? Bawal uminom ng gamot narinig ko nga na amoxicillin lang pwedeng mabuhay yung bata. Pero tiniiso dahil sa tinatawag na paniniwala. Mga kapatid, pasintabi nyo lahat ng paniniwalang papatay ng tao. Ipasintabi po natin lahat ng paniniwala na pwedeng maghatid sa gutom sa tao. Ano po? Ipasintabi natin lahat ng ritual na hahadlang para lang magmalasakit sa tao. Ipasintabi natin lahat ng relihiyon. Ano po? Para magbigay ng kahalagahan sa pakikipag-ugnayan o relasyon sa kapwa-tao. Walang kinalalaman yan at ayaw ng Panginoon yan. Pagdating mo sa pakikipag-ugnayan natin sa tao, mga kapatid, non-denominational yan. Okay? Non-religious yan. Wala hong dapat humahadlang sa ating pakikipagrelasyon o pakikipagkapwa-tao. Yan pinakita ng ating Panginoon. Sabi, ang argumento rito, sinasabi ni Jesus, inaakusahan nyo kami ng paglabag. Ang dami naman paglabag na nangyayari noon Na talaga namang pwede namang labagin pala, pwede lumabag kung ganito ang sitwasyon na may nagugutom. Ano po?
Mga kapatid, ganito ho huwag ho kayong ma-offense sa ako. Ako naniniwala ako sa halaga ng pagsasakripisyo at pananampalataya. Pero kung yung ibibigay ninyo igugutom sa pamilya nyo, huwag nyo gagawin. Kung magbibigay kayo sa simbahan, magbigay kayo sang-ayon sa ipinasya ng inyong puso o yung sabi ni Pablo. Okay? Gawin nyo to ng masaya. Kung hindi ko kayo masaya na gagawin nyo, at meron hong maapektuhan, merong magugutom, pwede naman pwede hong hindi muna. Nababasa ng Panginoon ng puso nyo, mga kapatid. Yun lang ang sinasabi ko. At hindi ko kayo huhusgahan. Kayo ho ang merong pag-uusap ng Panginoon. Ako, nag-i-encourage ako na kung pwede ho, mag-participate tayo sa larangang ito ng Ministeryo ng Pagbibigay. Bibihira po kasi ang nagpa-participate dyan. Pero sa ano lang ho, hanggat maaari, sa idinidikta ng konsensya nyo ho. Pagka humisa, ikakatwiran natin kung kailan ako maluwag, baka hindi na mangyari yun. kung kailan ako hindi gipit. Mga kapatid, kung yung lagi ikakatwiran ko, hindi na ako makakapagbigay Kaya mga kapatid, base ho sa dinidikta ng banal na espiritu sa ating konsensya. Bigay tayo. Pero kung halimbawa po, gugutom yun ng anak nyo, i-hold nyo. Gamitin nyo sa kanila. Alam naman ng Panginoon yan. Hindi ko namin kayo didiktahan kung paano meron tayong pagawain, meron tayong gawain, meron tayong mga ministeryo, may mga pinagpapala tayong mga manggagawa. Pero mga kapatid, kung yun naman kukunin pa niya yung isusubo ng anak nyo na lang, wag naman. Okay lang hindi. Mag-usap kayo ng Panginoon, ha? Hayaan yung siya ang mag-ano sa inyo, siya ang humusga sa atin, mga kapatid. Okay. Tuloy natin. Siya bilang anak ng tao, nararamdaman niya at nakikita niya yung pangangailangan ng kanyang ng tao. Tao siya. Alam niyo magutom, alam niyo malungkot, alam niya lahat. Kung ano yung karanasan dinadanas ng tao, dinadanas niya yun. Kaya mga kapatid, kung meron mang may kakayahan at makakasalamin o makakagawa ng talagang pagmamalasakit sa tao, yun lang talagang tao. Minsan ho mga kapatid, baka hindi na tayo tao kapag ka po nawawala yung pagmamalasakit na yan. Sapagkat, mga kapatid, ang tunay na tao ay mapagmalasakit sa kapwa-tao, kagaya ni Jesus. Sabi sa Mateo 7, ito may babasahin lang ako. 12 ho, 7:12. Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyo'y gawin ng mga tao. Gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Okay. Sa punto pong ito, gusto ko hong imagine ninyo to. Ha? Ang lumang tipan ho, sa unang mga aklat, unang pahina ng mga 5 aklat yan, sinulat daw ni Moises. Yung 5 aklat na yon ay 613 utos. 613 commandments. Yung 5 aklat pa lang yon. 5 aklat pa lang yun, ha? 613 commandments. Na talaga namang ipinapatupad yan at dapat ganapin. Akaso hindi lang naman 613 commandments. Kasi mula Genesis yan hanggang Malakias. Okay? Ganun ho ang kumbaga i-memorize mo para malaman mo kung ano yung mga pagkakasunod-sunod ng mga gustong ipatupad ng ating Panginoon. Pero alam nyo mga kapatid, kapag ito ginawa nyo, natupad nyo ng lahat. Yung 39 books na yon, ito ho ay summary. Ang sabi nga, sa English yun nakalagay, sapagkat ito, yung word na ito, sapagkat ito, ang nakalagay po this sums the law and the prophets. Yun po ay summary. Kung ito po ay gagawin natin, yung ating panuntunan sa buhay, yung gusto natin gawin sa ating, ginagawa natin sa kapwa natin, ho? Mga kapatid, natutupad na natin, shortcut ito. Natutupad na natin the whole book ng Bible sa Old Testament. And actually, I believe pati sa New Testament. Ito po ay summary ng buong Bible. Kung ito po ay gagawin nyo at tinutupad din nyo, mga kapatid, ganoon ang tao. Ang tinatawag na ikot ng pag-iisip natin yung gusto natin gawin sa atin.
igagawin natin sa iba. Iba ho ito dun sa philosophy ni Confucius. Iba po ito. Kasi yung kay Confucius, mga kapatid, hindi ho, non-proactive yun. Pwede ho nakaupo lang kayo, magagawa nyo yun eh. Yung do not do unto others what you would like not to do unto you. Mga kapatid, kahit nakaupo kayo, tatutulog, magagawa nyo yun. Hindi ho kagaya nito. Ito ho, proactive to. Kung saan iisip ka ng anong magagawa mo. Hindi yung wala kang gagawin, manonood ka lang. Proactive po ito. Okay? At mas mabigat ito. Kasi hindi ho ito yung gagawin kang tamad talaga. At hahayaan ka lang nakaupo. Hindi ho. So, gawin mo sa mga ibang tao, sa inyong gawin, sabi dito, lahat ng mga bagay na ibig ninyong gawin sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo. Move, act. Okay? Gawin nyo sa kanila ito. Yung gusto nyong gawin sa inyo. Proactive yan, mga kapatid. Proactive yan. Hindi yan gagawin kang tamad. Alam nyo mga kapatid, yung 10 Commandments, kahit nakaupo kayo, pwede nyo matupad yun. Ito hindi. Hindi po pwedeng hindi ka kikilos dito. Okay? Ngayon, sangayon sa kung ano ang pinapakita ng buhay ni Jesus, napakahalaga ho na sensitibo tayo sa nararamdaman at sitwasyon ng ibang tao. Mahalaga ho yung medyo malawak ang pising ng pangunawa natin. Lalo na po mga kapatid kung Kristiyano tayo. Alam ko ho mga kapatid na hindi ho yan madali. Pero hindi naman ako naniniwala imposible. Hindi ho imposible mga kapatid na maging sensitibo tayo. Lalo na po kung tayo ho ay lumalakad sa pananampalataya. Lalo na po kung ating hong devotion o ating commitment sa Panginoon ay talaga sundin siya. Hindi ho ako niniwala magiging mahirap yun. Okay? Napakahalaga ho na sensitibo tayo sa nararamdaman ng iba. Yung sitwasyon ng ibang tao. Kaya minsan na mga kapatid, mag-ingat tayo minsan sa sinasabi natin. Mag-ingat din tayo kung paano tayo mag-react. Mag-ingat po tayo kung paano tayo minsan magbiro. Ako ho, mapagbiro ako. Pero kaya ho may nakahanda ho kung paghingi ng tawad kapag kami na-offend talaga. Pero ang pinapakita ko lang ho dito, yung halaga ng pagiging sensitibo natin sa kalagayan ng ibang tao. Sapagkat ganun ang pagiging tao. Ang pagiging tao hindi lamang dahil pinanganak tayo ng mga tao, mga magulang natin ay tao, kaya tayo tao. O di kaya meron tayong mga physical na karakter. Meron tayong ulo, mata. Hindi ho yun ang pagiging tao. Ang pagiging tao ho kung paano ang ginawa ni Jesus. Okay? Ang pagiging tunay na tao ay pagiging tao mapagmalasakit. Ang talagang tao ho yung inaalam mo, yung pangangailangan ng iba. At idulot ito, lalo na kung nasa ating kamay yung kakayahan na gawin to. Yun ang pagiging tao. Okay, tuloy ho natin. Ito po, isa pa ho sa inangkin niya to. Sino siya? Sinabi na ho niya, siya anak ng tao. At makikita nyo ho, ilang ulit sinasabi yun, mga kapatid. Na kapag lalo na, kapag gumagawa siya ng himala, ay siya ho ay kumikilos ang ayon sa prinsipyo ho ng pagmamalasakit o compassion. Okay? Yun ang pagiging tao. Yun ang pagiging tao. Hindi ho makasarili yun. Hindi po. Nakikita niya lagi yung gravity ng pangangailangan ng ibang tao. Si Jesus nga ako naiiyak pa eh. Ang tinding lalim nun, mga kapatid. Yung ganun lalim na naiiyak ka pa doon sa sitwasyon ng iba. Nakakita na ho ako ng ganun. Meron ako sponsor noon way back nung 80s. Nagpunta kami sa Tala, Novaliches. Ito po'y leper colony. Sa lugar pong ito, puro mga ketongin na nandoon. Meron ho ako sponsor doon, kasama ko, inalalayan ko doon. Ang pangalan niya si Mama Dayan. Okay? Si Mama Dayan po, nang makita niya yung sitwasyon ng mga talaga umiyak siya. Dayan Hawthorne, yun po ang whole name niya. Talaga umiyak siya doon. And talagang hindi niya matagalan makita na talagang
ano yung kalalagayan ng mga may leprosy sa lugar na yon. Okay? Pangalawa ho, sa inaangkin ni Jesus kung sino siya. Siya po ay lingkod. Servant po or slave. Slave. Ganyan ho niya, siya ay servant. Maganda lang ho naman sa atin yung yung salitang yan sa English na o kaya sa ating lingkod, ayan. Pero ang totoo nun, isa lang ho kahulugan nun. Kapantay lang ho salitang alipin yun. Sinabi niya, ako'y isang alipin. Hindi ho siya, may dalawang klase ho ng alipin ho, noon dati. Isang alipin na wala siyang pagpipilian kundi magpaalipin. Sapagkat marahil na ibenta siya, o di kaya sobrang laki ng utang ng magulang niya, lahat sila naging alipin. Okay? At yung alipin, na kung tutuusin, pwede naman siya di magpaalipin dahil pinalalaya na siya, pinili niya pang magpaalipin. Ganito pong klaseng alipin yun, pinapakita ni Jesus. Hindi niyo ako alipin, nagpapaalipin ako. Hindi, kung tutuusin, wala ako responsibility sa inyo, pero pinipili ko maging responsible sa inyo. Binigyan niyo ako ng kakaibang kahulugan na maging tagapanguna o leader. Sa kanya ho ang leadership paglilingkod at pagpapaalipin. Yun ho leadership sa kanya. Hindi yun yung tipong ikaw ang buhat-buhat at pabigat ka sa iyong mga pinangungunahan. Hindi. Sila ang buhat mo. Sila ang responsibility mo. Sabi sa Marcos 10:45, ito pa matatagpuan natin. Sapagkat ang anak ng tao rin naman na hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa pantubos sa marami. Mga kapatid, pakita ko lang sa inyong historical setting nito nung sinabi ni Jesus to. Okay? Mga kapatid, hinahunting sila rito nung panahong ito. Anytime pwede sila mga matay lahat. Uubusin sila Hinahunting sila yung nasa mga most wanted list. Ito po yung nagsimula noong ginawa ni Jesus yung cleansing of the temple. Tatandaan niyo nagwala si Jesus sa templo. At tinumba niya lahat yung mga tables. Binalikan sila noon. Hinabol sila, hinahunt down. At hindi ho biro, mga kapatid, na ang kanila naging sitwasyon. At sasabihin ninyo, talaga ba nagtago si Jesus? Opo, nagtago sila. Kasi kung di sila nagtago, hindi ko kailangan ng Judas. Kaya ko kailangan ng Judas na nakakaalam saan siya nagtatago. At alam ni Jesus yun, na anytime mangangamatay itong mga tagasunod niya. Anong panahon na yun, mga kapatid? Mga tagasunod niya marahil unti-unting napigtal, pero marami pa rin siyang tagasunod. Siguro at this particular time, maaaring minimum of 150, meron siyang tagasunod na nagtatago. Ngayon mga kapatid, umabot siya sa konklusyon na kailangan niya harapin mag-isa ito. Kaysa mamatay lahat sila, siya na lang. Mga kapatid, diyan kaya niya sinabi ito. At kung mapapansin nyo, hindi ho ito para sa kasalanan ng sanlibutan, itong statement na to. Hindi ho. Ang sabi rito, anak ng tao rin naman na hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Hindi ho, lahat ang statement, hindi lahat. Siya ang kumbaga ang ransom, ang kapalit ng buhay nitong mga kasama niya. Kasi sila lahat mamamatay, ayaw ni Jesus yun. Ayaw ni Jesus. Kaya sa pananaw ni Jesus, sa pagiging tagapanguna, yung siya kasi gano'n naman talaga dapat Imbis na nasa likuran siya, yung siyang pinali, siya yung nasa unahan ng laban. Gano'n ang leader. Kaya kung meron mo unang mamamatay, dapat yung leader, hindi yung follower. Ganyan ho dinala ni Jesus yan, yung sitwasyong yan. Kung meron mang dapat mamatay sa unang laban, siya yun. Yan ang iniisip niya. Hindi yung siya yung ilalagay sa hulihan ng digmaan at siya yung poprotektahan. Hindi. Dapat siya ang nagpoprotekta sa lahat. Kung may mamamatay man, kasi mamatay lahat, siya na lang. Ganun po si Jesus. Ganun po. Mga kapatid,
medyo gawin yung practical ang application nito. Ano po? Ang pagiging leader ho, hindi iniisip yung sariling kapakanan. Paano siya sisikat, kung paano siya magiging makakakuha ng atensyon ng mga nakararami, kung paano siya gagana, ano ang mapapala niya sa mga tao, may makukuha siya. Mga kapatid, huwag ganun. Hindi ho ganun ang pagiging leader. Ang pagiging leader ho ay inuuna niya kung anong kapakanan ng mga nasasakupan niya o ng mga taong nasa responsibilidad niya. Sana po nagigets nyo to. Ganyan po ang pagiging leader at yan ho ay sa lahat ng aspeto. Ano po, kung kayo po ay tatay, syempre ho, kung meron mang unang mamamatay, tayo muna ng mga tatay. Tayo kung maaari. Kung tayo kuya at nasa atin yung responsibility, tayo muna. Hindi sila. Ganon din ho, kahit dito sa tinatawag na meron tayong mga tinatawag na mga core group sa church. Kung kayo ho ay nangunguna, hindi ho ninyo iniintindi yung pansarili. Lagi hong iniintindi natin kapakanan ng mga nakikinig sa atin. Okay? Sana po ay nagigits po natin to. Pangatlo ho, siya ho isang guro. At yan ho inangkin niya. Sabi nga ni Jesus sa Mateo 23 Gs, na huwag kayong patawag na guro. Isa lang yung guro, ang Kristo. Yan nakalagay. Siya ho ay guro. Siya ho ay teacher. Kung meron man hong isa sa pinaka ginampanan si Jesus sa buhay na ito nung nandito siya, magturo. Magturo. 3 taon at kalahating ministeryo ng pagtuturo. Okay? Ang sentro ho ng kanyang ministeryo ay yung kanyang mga itinuro. Ang pundasyon ho ng ating pananampalataya ay ang pagkaalam at pagsasakabuhay ng katuruan ni Jesus. Yan ho ang pundasyon. Hindi ho edukasyon lang na nakuha natin o na-absorb sa Bible o sa kanya. Ito po ay yung nakuha mo, na-gets mo, napag-unawa mo, naturo niya, napag-unawa natin, naturo niya, isinasakabuhay natin. Yun ho ang pundasyon. Ito sa Mateo 7:24. Kaya't ang bawat dumirinig na aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na tinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat nakatatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig na aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan, bumaha, humihip ang mga hangin, hinampas ang bahay na iyon, nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkakabagsak. Mga kapatid, ang pundasyon ho ng lahat ay ang turo ng ating Panginoong Jesus. Yung turo niya, yung pagsasakabuhay ng turo niya, yan ang pundasyon ng ating buhay Kristiyano. Diyan tayo humahawak, diyan tayo nakakapit, diyan tayo tumatayo at naninindigan. Mga kapatid, yan ang sentro ng ating pananalig. Kung ano ang kanyang katuruan. Mga kapatid, ito encouragement. Huwag niyong isipin ito parang panunumbat. Encouragement po ito. Minsan mga kapatid, at ito naobserbahan ko sa maraming mga simbahang napuntahan ko na rin. Hindi sila nagbibigay ng pahalaga sa Sunday school. Hindi po. Maski nga itong ginagawa natin to, di ko alam kung lahat talagang paparticipate. Pero ginagawa ko ito dahil bilang paglilingkod sa Panginoon at sa inyo na nakikinig nito. Minsan hindi ho ganun ang pagbibigay natin ng halaga sa pag-aaral. Mahalaga ho ang natututo tayo. Kasi doon yun lamang ang ating gagawin. Kadalasan naman ho, ang ginagawa natin yung alam lang natin . Hindi ho natin gagawin yung hindi natin alam. Kaya mga kapatid, mahalaga po ito. Kaya sana bigyan nyo ng oras ang pakikinig sa mga aralin na ito na buhat sa Panginoon. At ako ho ay ma-accept ako ng challenge. Kung hindi ako nagtuturo ng katuruan ng Panginoon, pwede nyo ako tanungin. Pwede nyo subukan ako. Pwede kayong
Makipag-ugnayan sa akin. Dito sa YouTube, may mga comments dyan. Pwede kayo mag-comment. Magsalita kayo kung ano ang gusto nyo itanong. At welcome po sa akin yan. Kasi dyan tayo natututo. Pero kung halimbawa po, passive lang tayo, ang kadalasan napapansin ko lang naman ito. Kahilig natin mga kapatid dun sa mga excerpt lang, na nababasa natin sa devotion, which is hindi naman mali. Kaya lang mga kapatid, minsan nakakaramdam ako hindi na tayo lumalalim. Mahalaga po ang paglalim. Huwag yung natutulan tayo ng mga natutunan ng iba. Iba ho yung natutunan natin mismo mula sa turo ng Panginoong Jesus. Okay? Okay, maganda. May mga experiences yung mga yon. Pero iba yung experiences sa atin. Yung mismong tayo ang nakaranas. Yung mismong tayo ang nakaranas na gawin o ganapin kung ano yung natutunan natin. Okay lang sa akin okay lang sa akin yung magbasa kayo nung mababasa ninyo kung ano man meron sa 700 Club, meron sa PCBS, okay lang. Pero sana mga kapatid, i-push through natin na tayo mismo, meron tinatawag na fresh revelation sa Panginoon. Meron tayong fresh na wisdom coming from the Lord dahil as an outcome ng ating relationship with Him. Hindi narinig lang natin kung kani-kanino. Ako po mga kapatid, nag-aaral ako kahit hindi ako magse-sermon. Bakit po? It's a way of life. It's just like eating, mga kapatid. It's just like eating, just like what Jesus said, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. It's always supposed to be fresh. May nakukuha tayo na freshly baked manna. Mga kapatid, please, magkaroon po tayo ng enormous desire. I-flare up nating maigi, i-inflame nating maigi yung ating desire to be deeper sa kung ano matututunan natin sa Panginoon. Okay? Ito pa isa, huli na ito sasabihin ko sa inyo, pero bago ako mag-conclude, may conclusion na tayo Mga kapatid, lagi dapat nakasentro si Jesus. It must always be Jesus-centered hanggat maaari ang ating filter ng kung ano ating tinatanggap na kaisipan. Mga kapatid, sana ay nakasentro sa katuruan ng Panginoong Jesus. Maganda pumunta kayo sa lumang tipan, pero ang sabi ni Jesus doon sa mga pariseo niya, nakausap niya nung araw, sa John chapter 5:39, itong mga, sabi niya, you search the scripture, binabasa nyo, sinasaliksik ninyo ang kasulatan, sapagkat inaakala nyo may buhay na wala hanggan doon. At ito din naman na nagpapatotoo tungkol sa akin. Okay? Yun na nagtetestify daw tungkol kay Jesus. At ang sabi ni Jesus sa verse 40, and you wouldn't come to me to have life. Ayaw nyo naman lumapit sa akin para magkaroon ng buhay. Mga kapatid, the real life of the Bible is Jesus Himself. Kung hindi siya sentro, we're going nowhere. Ganun lang po yun. Kaya importante po na kuha ninyo ang principle ni Jesus. Kung ano man mabasa niyo sa Bible, ang filter natin ang kanyang mind, ang kanyang wisdom. Sana nagigets nyo to? Okay, conclusion po. Ang pagiging Kristiyano ay nagsisimula sa malalim at malinaw na pagkakilala kung sino si Kristo. Doon tayo talagang lumalabas ang pagkakristyano. Yung malinaw sa atin, sino si Jesus? Sino si Kristo? Kung hindi natin kilala si Kristo, nakasentro lamang ang ating pananampalataya sa relihiyon o tradisyon na inukit sa atin ng ibang tao. Iba po siya ang talagang sentro. Okay? Siya ang kinikilala nating nasa kalagitnaan ng lahat. Okay, minsan, nasisiyahan na tayo na marinig si Jesus sa pahayag o pagbabahagi lang ng iba. Pero sana tayo mismo magkaroon ng personal na pagnanasa na kilalanin siya. Tayo mismo. Ano po? Huwag po tayong masiyahan doon sa alam lang ng iba. Basa kayo ng Bible,
I-explore ninyo yung, doon kayo magmaster sa turo ni Jesus. At yan naman po ang sentro. Kung tutusin na lumang tipan ho, illustration lang yan na kung ano ang wisdom meron si Jesus. Kaya sentro po tayo kay Jesus. Magkaroon tayo ng personal na pagnanasa na kilalanin siya. Sino siya? At ano ang mga katuruan niya. Okay, ito ang sabi ni Pedro. Dito po ako magwawakas. Sa ikalawang Pedro ho, 3:18, ito po ito encouragement, ito words of encouragement ni Saint Peter. Okay, ni Peter. Sabi niya rito, datapot magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalulhatian, ngayon at pagpakailanman, siya nawa. Ito po sa ikalawang Pedro 3:18. Mga kapatid, gusto niya tayong mag-grow. Ano po? Mag-grow saan? Mag-grow sa memory verse lang? Mag-grow ka babasa lang ng Bible? Hindi ho. Kaya Jesus Christ mismo. Na makilala natin siya, mag-grow tayo doon. Maging isang personal na karanasan natin araw-araw. Sa Kanya. Okay? Ang Christianity po ay hindi ho sentro sa dead book. Hindi ho nakasentro sa Bible ang Christianity. Nakasentro po sa isang person. Si Jesus Christ po yun. Si Jesus Christ po yun. Kaya dapat po, sentro po tayo sa Kanya. Sana naman ay nakapaghatid po ito at nakapaglingkod sa inyo para kahit pa paano tumaas-taas po ang antas ng ating, kahit pa paano po, tayo po, sama-sama, ay tumaas ang antas ng ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon at pagkakilala at pagkaalam sa kung anong kalooban niya at kung sino siya. Okay? Diyos po magpalan lahat ng ating mga narinig. Tayo po lahat ay magsama-samang manalangin. At sampalatayanan po natin ng Panginoon ay tumidinig ho ng mga panalangin. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat kami po ay inyong anak. Binigyan niyo kami ng karapatang tumawag sa inyo bilang aming Ama. Panginoon, nagtitiwala po kami na sang-ayon sa sinabi namin, Panginoon Jesus, na kung kami po ay hihingi, kami po ay inyong bibigyan. Kung kami po ay kakato, kami po ay inyong pagbubuksan. Kung kami po ay may hahanapin o maghahanap, ito po ay aming masusumpungan. Panginoon, sa pagkakataon po ito, nilalapit namin sa iyo, O Diyos, bawat kapatid na merong maaaring na-infect, Panginoon, ng COVID. O kung hindi man, Panginoon, merong takot, idinadalangin namin, O Diyos, na kaya mo, Panginoon, maghari ka sa kanilang mga puso at kanilang mga buhay. Kung ano man, Panginoon, mga karamdaman meron sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ito. At tumatayo kami sa karapatan at kapangyarihan meron ng pangalan ni Jesus. Inutusan namin ang mga sakit na ito sa pangalan ni Jesus. Na sumuko kayo sa pangalan ni Jesus at pinalalayas namin kayo sa katawan ng aming mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Aming Ama, dinadalangin namin, O Diyos, na ang bawat tahanan, Panginoon, na may mga problema sa karamdaman, Panginoon, pagalingin mo sila. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus. Nadalangin namin ng Kohing family. Kaya mo, Panginoon, na magwagi ang iyong pagpapagaling, Panginoon, laban sa lahat ng anumang karamdaman na nasa kanila. Sa Ramirez family, Panginoon, sila Erchel, Panginoon, kanyang husband, si Joshua Ramirez. Panginoon, at ang mga batang ito na kanilang mga anak, Panginoon, hinihiling namin, O Diyos, na hawakan mo sila at pagalingin. Hawakan mo sila, Panginoon. Iparanas mo, iparamdam sa amin, O Diyos, na ikaw, Panginoon, aming Panginoon na nagpapagaling. Lord, we believe in Yahweh Rapha, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon na nagpapagaling. We believe, Panginoon, that the same power that raised Jesus from the dead, Panginoon, in the name of the resurrected Jesus, Panginoon, let that life, O God, let that power, the same power, O God, that raised Jesus from the dead, Panginoon, be evident sa buhay, Panginoon, ng bawat kapatid na nangangailangan ng iyong kapangyarihan ng pagpapagaling. Panginoon, ang mga may problema at suliranin sa pananalapi, Panginoon, tulungan mo sila. Ikaw ang aming provider. Ibigay mo ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na hayaan mo, Panginoon, mag-umapaw, patuloyan ang pag-ibig sa isa't isa, ang pagmamalasakit sa isa't isa, na itinataas lang ngayon yung pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng kapurihan at kalulatian. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus.
Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you.
beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going. You're rejoicing, He is for you. May the favor